Ang naging pinaka-purpose ko ngayon bilang veterinaryo, ibigay yung pagkakataon na mapagamot o magamot ko yung mga exotic pets nila. Ako si Doc Trick, no? Tara dito sa bahay, kilalanin sila. Nung kasi, sa mga pagkakatanda ko, mula nung bata ako na nagkaisip, lagi nang may hayop pa kaming kasama. Sa bahay, may mga aso, manok, tapos yung mga sisiw, ganun. Bali, puro hayop na talaga. Sa elementary, may mga nagbebenta ng mga sisiw dyan. Yun, lahat yun meron ako. Sa Ranque Recto, Avenue ba yun? Doon ako nakakita ng mga kakaibang hayop Kasi yung sa mga bahay, aso at pusa, manok. Doon may mga pagong, may mga sawa. Hindi ko nga lang kaya bumili doon kasi elementary. Puro lang, yung tingin-tingin, kala mo bibili kasama yung mga kamag-anak mo, tiyuhin. Tapos di naman bibili. Tapos pagdating ng mga high school, wala pa akong alam sa pagiging doktor ng hayop. Basta mahilig lang ako, meron na akong mga alaga sa bahay. Mga lovebird. Yan, nagkakaroon na kasi kahit pa paano nakakaipon sa baon. Tapos yun, may mga nag-aalaga na ng mga lovebird sa mga kapitbahay. Siyempre, may inggit ako noon. Bibili-bili ako. Mga dalag doon, gurami, bibili ako noon. Mga 10 piso yata yung mga isda. Yung isang kaibigan nagsabi na, kasi tinatanong na sa high school yung magiging profession mo. Yung iba, architect, ganyan. Nagdo-drawing ako. Ako, fine arts, ganyan, architect, yan ang trip ko. Kasi bukod sa talento nung guhit-guhit, may pagpupuntaan na yata ang trabaho agad. Wala, hindi ko trip yung gusto ko drawing lang. Tapos mahilig ako sa hayop. Hindi ko kasi alam na may doktor pala ng hayop. Kasi sa eskwela namin, hindi naman nababanggit yun. Nung dinala ako ng nanay ko ron, kasi pinipilit niya ako mag-engineering or architect sa mga eskwelahan, nag-PLM pa, ganyan, UST, mga gano'n. Sabi ko, gagawin ko rito, mag-engineer daw, ganyan. Ayoko niyan. Tinake ko yung exam, may mga pumasa naman, PLM, ganyan, okay naman. Kaabot pa naman ng utak natin yung entrance exam. Kaso nga lang, parang wala yung apoy na tuloy mo yung galaw Tapos dinala ako sa Malabon, De La Salle, De La Salle. Pag narinig mo kasi yun, parang yung mga sikat na school kasi kadalasan, yan, engineering, ganyan. Yung pala, may branch pala ang La Salle sa Malabon na nag-o-offer ng veterinary medicine. Nakita ko sa gilid, veterinary teaching hospital. Medyo natuwa ako noon kasi, yung sinasabi nung tropa ko na magbe-vet siya. Tapos nakita ko kayo dito, dinala ako ng nanay ko. Pwede to pwedeng pagtripan na tuloy-tuloy yung plano. Ngayon, naipasa ko naman yung exam. Nahati ako noon kasi buhay ko yung drawing tsaka yung hayop Dalawang part ng buhay ko yun. Ngayon, ang tinignan ko na lang, pag kasi nag-drawing ako, yung pag-aalaga ko ng hayop medyo masisira. Kasi halos kakainin na ako ng mundo ng arts Hindi katulad pagka tinuloy ko yung sa pagiging doktor ng hayop, magagawa ko pa rin yung art side doon. Tapos legal pa ako mag-practice ng medisina ng hayop. Meron na nga yung mahina. Takot kami ng mga tropa ron pagka gumanon yun. Wala, nanunuka kasi. Kasama namin mag-aral. Kasama namin. Bukod doon sa mga pabo manok ko, may mahina akong ibon nun. Ayun, yun yung mga nag-spark talaga na, maging doktor ka ng hayop kasi para sa mga to. Lalo't may mga illegal wildlife trade, May mga sakit yan, kawawa naman. Parang may maitulong ba? Unti-unti, lahat sila talaga pantay-pantay trip ko lahat. Yung nga lang, hindi ko agad-agad nakuha. Ngayon, nung nagkakapera, lalo't hindi ka mahalan yung iba, unti-unti kong inaabot. Katulad nung dati, gusto ko lang nung sawa, kasi bayawak ako. Malansa pala. Malansa kasi, may amoy yung bayawak Parang hindi ko pala siya ganong magugustuhan kasi maruming hawakan. Ganyan. Tapos nung nakahawak kong sawa dun sa market na yun, malinis pala. Parang pangarap ko magkaroon ng mga sawa minsan. Ang sikat pa nun yung Burmese python, may kamahalan nun, lalo yung mga dilaw. Wala, pangarap lang talaga. Tapos gusto ko yung mga parrot na mas malalaki. Unti-unti. Pagka, nakakabenta nung kung anong meron sa akin, nakabreed ako nung parrot na specific na yan. Yung manok, yung pabo, ganun. Unti-unti. Ayun, yung sa katagalan, naabot naman yung pagiging veterinaryo, nakagraduate. Tapos naipasa naman yung board exam. Sa ngayon, ang practice ko general Madalas, pagka nakagraduate ang isang veterinaryo, lahat naman yan, aso, pusa, kung sa clinic,
Minsan naman sa farm, mga manok paitlogin. Kung saan mo gustong pumasok. Ang madali kasing sa akin, option, yung sa clinic ng aso't pusa. Doon ako nag-practice. Pero, ako tatanggap ako ng exotic para mabigay ko yung panggagamot sa lahat. Kasi, nung nag-aaral ako nung college, may mga nagkakasakit akong exotic. Hindi ko alam saan dadalhin. Kasi mismong yung mga prof ko, hindi nila alam paano manggamot ng exotic. Ilan lang yung mga kilalang nagagamot, ang layo pa. Ang dami, nag-aalaga ng rabbit, hamster, kakasakit, namamatay na lang ng gano'n, dadalhin sa clinic, sabihin, hindi kami marunong yan, hindi kami yan. Di ko naman masisi kasi hindi naman tinuturo sa amin. Ang naging pinaka-purpose ko ngayon bilang veterinaryo, bukod sa aso't pusa, dahil yun yung general na pinasukan kong trabaho, ibigay yung pagkakataon na mapagamot o magamot ko yung mga exotic pets nila. Balik tayo, pre. Balik lang natin si Adi. Halina pa natin hawak. Ayan, dito nakakulong yung mga ahas, no? Yan lang, minsan mahirap itanggalin kasi nakakapit. Natatakot kasing mahulog, eh. Kaya malakas yung kapit, ayan. Ito, pagka malalaman mo kung matapang yung ahas o kakagating ka, yung galaw nila mabagal. Pag ganyan, nakahinto, target lock na yan. Pag may nagsesense dyan, ayan kakagat, di ba? Kumpara doon sa gumagalaw yung ahas, safe yun, yung gumagalaw sa mukha mo. Pero pag nakahinto, tingnan mo, gagalaw yun natin. Di ba? Yan, Philippine Box Turtle. Dalawa lang yung pagong dito, mabait lalaki. Pagka medyo concave, paloob lalaki. Pagka flat, babae. Diyan muna kayo sa labas. Okay, manggulo sa akin sa buhaya, ha? Tapos nandito yung tatlong buhaya na alaga, no? Ayan, siya 15. Philippine Crocodile, pre. Ayun, pagdating ng mga ilang taon, no, magiging breeder pa lang siya. Maaari wala na ako nun, pero baka magamit siya ng mga iba pang scientist o para maging productive, maging breeder. Kasi critically endangered na sila, eh. Kasi ang goal ko ngayon, gamutin yung pasyente. May mga unique na cases din, yung mga nagdadala ng bibe, no? Mga biruin mo, bibi na yung itik, kasi dati nababatay na lang din yun, eh. Kahit nung nag-aalaga ako, may nagpapagamot na. Nakakatuwa kasi kahit na wala silang mga budget, pero makita mo pinagagamot kahit na hamster may mga cancer. Yun nga lang, dahil no-operahan yun, napakamalong anesthesia, moron na lang tayo gamot para ma-relieve lang yung pain. Pinakapaborito, mahirap, eh. Bawat isang hayop sa kanila, may isa. Ngayon, sa lahat ng yon, yung ahas na si Mela, no? Kasama ko rin mag-aral kasi yon nung nag-aaral pa ako sa college. Babasa-basa ako sa cellphone. Tamad ako mawak libro, eh. Cellphone lang. Ako sa babasahin ko dyan, hawak ko yung ahas. Si Mela yon, kasama ko mag-aral. Ito si Mela, isang reticulated python. Ang kulay niya, tinatawag na golden child, no? Yung ganyang maitim. Na siya, 8 taon. Sa haba, nasa nasa 17 feet. Siguro may higit 50 kilo na rin siguro to, ganyan. Madalas kainin niya mga rabbit, ganyan, manok. Mahirap lang kasi mabigat na siya, pero mas gusto ko pa rin siyang kabanding ko para sa ibang ahas. Saka napakabait kahit kinukuha mo yung itlog niya. Karamihan kasi pag kinuha mo yung itlog sa ahas, kakagat. Kasi anak niya yun, eh. Tapos kukunin mo, di ba? Mababad trip kahit naman sa manok, pag kinuha mo yung sisiw, habulin ka ng manok, eh. Ito hindi. Napakabait nito. Kahit kinukuha mo yung itlog niya, parang naiintindihan niya na na okay naman yung ginagawa mo. Hindi mo naman basta ninanakaw yung itlog niya. Ayan, ang tawag dito, candling, no? Sisilipin mo yung itlog kung fertile ba, may laman o wala. Yan, saya nakikita nyo, may gumagalaw-galaw na, yan, no? Sumisipa na. Kaya kailangan check kasi weekly para kung may pangit. Tapon na. Katulad nito, isang to, pangit to. Pero maganda pa naman sa isang side, eh. Siguro ang magiging aral talaga, no, na may babahagi rin, no. Hindi minsan kailangan na sobrang talino. Kailangan mahal mo yung ginagawa kasi pagka napipilitan ka lang, katulad nga yung mga kurso na hindi ko trip, maaaring matapos ko yun, pero baka hindi ako lumago ron o masaya ron. Katulad ngayon dito sa side ng veterinaryo, dahil trip ko yung ginagawa, napakahirap ng mga exam, no? Tapos nakakayanan, lusot-lusot lang. Pero masaya, tsaka masarap sa pakiramdam pag makita mo yung alaga nila kung ano man yan. Gumaling. Minsan nga,
kasamaan palad, hindi gumagaling. Pero yung client mo o yung may-ari, natutuwa kahit papaano kasi nilaban mo yung hayop. Yun eh, hindi ako matalino, pero dahil gusto ko yung ginagawa, no, ay nailulusot. Siguro pinakamaganda ron. Hindi kailangan ng sobrang galing, kailangan lang mahal mo yung gagawin mo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!